Pagkaraan ng 2 oras, eto ako, nakaupo sa private jet ni Hunter. Nasa tabi ko lang siya, habang papunta kami sa gusto niyang puntahan namin. Sinabi mo ba sa mga magulang natin? Tanong ko at tumango naman siya. I told them before the wedding. Gusto ko nang umalis sa wedding night pero tama si Dad. Pagod na tayo. Sabi niya at tumawa ako. So saan tayo magstay? Tanong ko at nagkibit balikat siya. Not in a hotel though. Sabi niya at naguguluhan akong tumango. Kung gayon, saan tayo magstay? Pagkaraan ng 2 oras, nakarating na kami. Nakaupo kami sa isang kotse na nagmaneho sa amin. Malapit na tayong makarating, sabi ng driver at tumango kami. Nang makarating kami ay lumabas na kami at naglakad papasok sa mansion. Napabuntong hininga ako sa sobrang ganda. That's beautiful, sabi ko habang naglalakad malapit sa pool. And it's all ours, sabi ni Hunter at nanlaki ang mata ko. You book it all, tanong ko at tumawa siya. It's my mansion cupcake, it's our mansion now. Sabi niya at nabigla ako. Nakalimutan ko minsan na nagpakasal ako sa isang bilyonaryo. Siyempre, magkakaroon siya ng mansion sa ibang bansa. Now let's enjoy our honeymoon and relax. Deserve nating 3 yan, sabi niya sabay yakap sa bewang ko. Tumango ako at hinalikan niya ang noo ko. Let's go to the pool, sabi ko dahil tamang-tama ang panahon para doon, at tumango siya. Kahit anong gusto mo babe, sinabi niya. Naglakad na kami papunta sa kwarto namin na napakaganda talaga. O hindi ako bumili ng swimsuit, buntong hininga kong sabi. Meron sa closet, medyo binili ko bago pumunta dito, sabi niya at tumawa ako. Pumasok ako sa closet at hinanap sila. Sinubukan ko ito at ito ay maganda. Pagtingin ko sa salamin, napatingin ako sa flat kong tiyan. Kung gaano ito kalaki pagkatapos ng ilang linggo. Lumabas ako at nakita ko si Hunter. Alam kong magiging maganda ito sa iyo. Ngumisi siya. Siyempre alam mo, sabi ko habang pababa ng hagdan. Alam kong sinusundan niya ako, dahil naririnig ko ang mga yabag niya. Pumunta ako sa pool at naglakad papunta sa hagdan. Easy there, ayokong madulas ka, sabi niya at nilibot ko ang mata ko. I am good Hunter, hindi ako madulas, sabi ko at ngumisi siya. Hindi natin alam yun, accident happens you know, sabi niya at napabuntong hininga ako. Okay lang ako, relax, sabi ko at bumuntong hininga siya. Pinagsalikop ko ang daliri namin habang naglalakad pa ako sa pool. Ang tubig ay perpekto, hindi masyadong malamig. Ito ay mainit-init. Hinayaan ko ang kamay ni Hunter, at lumangoy papasok. Hinayaan kong magpahinga ang kalamnan ko, habang lumalangoy ako sa katahimikan. Napasigaw ako nang maramdaman kong may humatak sa akin pabalik. The heck Hunter, tinatakot mo ako, sabi ko at tumawa siya. Sorry, gusto lang kitang hilahin sa akin. Nakangiti pa rin siyang humingi ng tawad. Pinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya, habang pinulupot niya ang bewang ko. After being in the pool for literal 2 hours, lumabas na kami ng pool. Mas malamig ang panahon at madilim na. Pumasok ka muna sa banyo nilalamig ka, sabi ni Hunter at tumango ako. Pumasok ako sa banyo at naligo ng mainit. Nang matapos ay nagbihis na ako at lumabas. Ano ang kakainin natin para sa hapunan? Tanong ko habang nagugutom ako. Pumasok si Hunter sa shower na hindi nag-abalang isara ang pinto. Hindi ko alam kung anong gusto mong kainin. Tanong niya habang binubuksan ang shower. May iluluto ako, mungkahi ko. Hindi ka ba pagod? I can order something out. Baka pizza. Tanong niya at nagkibit balikat ako. Why not? Pupunta ako sa sala, sabi ko. Okay, put the TV on. There are good movies at this time. Sabi niya and ngumiti ako. Will do. Lumabas ako at pumunta sa sala. Umupo ako sa isa sa couch na may unan sa kandungan ko. Tama ang sinabi ni Hunter na may magagandang movies, meron talaga. After 20 minutes, sinamahan ako ni Hunter sa couch. Nag-order na ako ng pagkain, 10 minutes andito na. Sabi niya at tumango naman ako. Nakasandal ako sa dibdib niya habang nakapulupot ang mga braso niya sa bewang ko. Kailan ang susunod na appointment sa doktor? Tanong niya sa paglalaro ng buhok ko. I am already 3 weeks pregnant. I have to meet her in my 10th weeks. Sabi ko. That's okay, just let me know and I will take you. I am not too good at remembering things. Sabi niya na natatawa sa sarili. Will do. Bumulong ako tungkol sa panunood ng pelikula. Tumunog ang bell at tumayo si Hunter.
I paused the movie and went to the kitchen para kumuha ng 2 plato at 2 inumin. Para sa akin ang tubig. Bumalik ako sa sala at naabutan kong binubuksan ni Hunter ang box ng pizza. Hinawakan ko siya ng plato niya at nilagyan ko ng mainit na pepperoni pizza ang akin. Yummy! After 35 minutes tapos na kami. Naglinis ako habang si Hunter naman ay naglalabas ng basura. Nang matapos ako ay napagod ako. Wala man lang akong nagawa. Umupo ako sa tabi ni Hunter at ibinalik ang ulo ko sa kanya. Sa pagkakataong ito naramdaman kong pumikit ang mga mata ko at hinayaan kong pumikit. Ang tanging natatandaan ko ay isang halik na inilagay sa aking noo at ako ay binuhat. Sleep well my two princess. Makalipas ang 3 buwan. Nagising ako kaninang umaga dahil sa sakit. Gusto kong sumuka pero nanatili ako sa kama. Kumuha ako ng sabon at inamoy ito. Malaking tulong ito sa morning sickness ko. Ilang linggo na ang nakalipas, niregaluhan ako ni Skylar ng pregnancy pillow. This pillow is damn comfortable at nasanay na agad ako. Malaking tulong iyon at minsan ay may ini si Hunter sa hindi ko pagyakap sa kanya. Ngayong gabi ay nagplano si Ryan ng isang surprise party para kay Skylar dahil birthday niya. Okay ka lang. Lumingon ako at nakita ko si Hunter na inaantok na nakatingin sa akin. 6 AM na at kahapon late siya dumating. I'm fine. Matulog ka na masyado pang maaga, mahinang sabi ko at napapikit siya. Hinalikan ko siya sa pisngi bago naglakad papuntang banyo. Ginawa ko ang aking business at nagbihis. Lumalabas na ngayon ang bukol ko at maraming damit ang hindi nakasya sa akin. Nagsuot ako ng simpleng damit na binubuo ng isang sando at sweatpants. Bumaba na ako at naghanda ng almusal. Gumawa ako ng some eggs at some apple juice. Iyon ang paborito ng baby. During the weeks, binalak namin ni Skylar na bumili ng damit para sa baby. Napagdesisyonan na namin kung saan bibilhin, pero hindi na kami bibili ngayon. Kailangan pa naming maghintay ng 4 na buwan pa. Tsaka kailangan pa naming gawin ni Hunter ang nursery room. Nais din ni Skylar na gawin ang baby shower na gaganapin 2 buwan bago ang takdang oras. Morning. Pumasok si Hunter at hinalikan ako sa labi. Apple juice. Sabi niya at tumawa ako. Morning, sagot ko. I have to go to the office today. I will come early as we have to go to Ryan's place. Sabi niya at tumango naman ako. Alam mo naman kung ano ang isusuot diba? Tanong niya at nilibot ko ang paningin ko. I will wear the outfit you brought, sabi ko at nasiyahan siya sa sagot ko. 6 PM na at naghahanda na ako. Nasa shower si Hunter dahil kakauwi lang niya, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Naglagay ako ng light makeup at naglagay ng pabango. Damn baby, lumingon ako at nakita ko si Hunter na nakatingin sa akin. Naka-black jeans siya at blue sky shirt. I take that as a compliment, sabi ko at tumawa siya. Of course it is, sabi niya at niyakap ko siya dahil sa tiyan ko. Let's go or we will be late, sabi ko at tumango naman siya. Bumaba na kami at sumakay sa kotse. After 20 minutes, nakarating na kami sa bahay ni Ryan. Pumasok kami na kilala ni Hunter sa paligid at nadatnan siya at ang mga magulang ni Hunter sa sala. Sofia, sabi ni Mommy Amanda na naglakad palapit sa akin. Niyakap ko din siya sa gilid. Oh my, you are stunning with your baby bump. Sabi niya at natawa naman ako. Thank you po, sabi ko at tumingin sa paligid. Okay listen everyone, ilang minuto na lang darating na si Skylar. So turn off the lights and don't make a noise. Sabi ni Ryan at naghanap ng pwesto ang bawat isa at nanatiling tahimik. Lumapit sa akin si Hunter at inakbayan ako. Naghintay kami ng 5 minuto bago pumasok sa kwarto sina Skylar at Ryan. Napatalon siya nang bumukas ang ilaw at naghiyawan ang lahat. Surprise! Ngumiti siya at nagpasalamat sa lahat. Happy birthday Sky, sabi ko at niyakap siya. Thank you Sofia, nakangiting sabi niya. And damn, you slay in this outfit. Thank you, nakangiting sabi ko. Babe I even bought you a cake, sabi ni Ryan sabay halik sa pisngi niya. Well thank you baby, sabi niya habang iginiya siya ni Ryan sa harap ng mesa. Hiniwa niya ang cake habang kinakanta ng lahat ang birthday song. Nagpa-picture si Ryan at nang matapos iyon, parehong nilagyan ni Ryan at Hunter ng cream ang pisngi niya. Pumikit siya at sinubukang tumakas ngunit siya ay nakulong. Oh my God, guys, sabi niya habang tumatawa kami. Kinuha niya ang tissue paper at pinunasan ang kanyang pisngi na nanlilisik sa kanila. You both are such idiots, sabi niya, at nag-roll eyes sila. Love you too babe, sabi ni Ryan at hinalikan ng mga labi. Si Ryan at Hunter ay naghiwan ng mga cake at ipinamahagi sa amin.
Ang cake ay chocolate, at pareho kaming nasiyahan ng baby. Gabi na nang matapos ang small party. Tinulungan namin si Ryan na maglinis at pinuntahan ni Skylar ang mga regalo niya sa kwarto niya. Pagod ako at may pasok pa ako bukas, sabi ni Ryan at tumawa si Hunter. Same dude. Bumalik si Skylar at mukhang kinakabahan siya. Nakangiti siya sa amin, sabay yakap kay Ryan. Well, before everyone left, I have something to tell you, sabi ni Skylar at tumango kami. What is it? Curious na tanong ni Mommy Amanda, at tumawa si Daddy Nathan sa kanya. Hayaan mo siyang magsalita, babe. Sinabi niya na nakakuha siya ng tingin mula kay Mommy Amanda. Yeah, kaya may sasabihin ako sa inyong lahat, lalo na sa'yo, Ryan. Sabi niya, and Ryan looked at her confused. Say it, babe. Tinatakot mo ako, sabi ni Ryan. I am pregnant. Sabi niya at napabuntong hininga kami. Nanlaki ang mata ni Ryan at natigilan. Pumunta kami ni Mommy Amanda kay Skylar at niyakap siya. Oh my God girl, congrats, sabi ko. Ngayon magkakaroon ako ng 2 apo na tumatakbo sa paligid, sabi ni Mommy Amanda at pareho kaming tumawa. Lumapit si Ryan kay Skylar at niyakap siya. Baby, sobrang saya ko, sabi niya at ngumiti si Skylar. Kailan mo nalaman? Gulat na gulat pa ring tanong ni Ryan. Kahapon ng umaga, gusto ko sanang sabihin sa'yo pero wala din akong lakas ng loob. Sabi niya at napabuntong hininga si Ryan. That's alright, sinabi niya. Well, guess we both gonna be a dad soon. Sabi ni Hunter at tumango si Ryan na nakangiti pa rin ng malawak. And I guess kapag nag-shopping tayo hindi lang para sa akin, sabi ko at namula si Skylar. I think we should leave now. Sophia need to rest and we all have work tomorrow. Sabi ni Hunter at tumango naman sila. Tumayo ako, at niyakap sila bago umalis. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.